With the help of the Lord, amen, diretso po tayo sa salita ng ating Panginoon, Genesis chapter 37. And ito po mga kapatid ay maraming babasahin, dalawang chapter ba, don't worry, same book mga kapatid. At sisikapin ko na ito po mga kapatid ay babasahin ko po sa wika ng English. Sa wika ng English, Genesis chapter 37, verse 5 to 8. And same chapter, same book, verse 26 to 28. Skip lang po tayo sa 26 to 28. Then, chapter 15 ng Genesis, verse 15 to 21. Now, habang iba ay nagbubukas mga kapatid, nais kong pasalamatan ng Diyos sa panibagong taon at kaarawan mga kapatid na pinagkaloob ng Diyos. And I'm so, I would say, yung buhay pa lang na pinagkaloob ng ating Panginoon, hindi na kayang mabayaran mga kapatid ng salapi at anuman. Dahil kung pipiliin ka, sino po ang gusto ng 10 milyon? Bibigay sa iyo mga kapatid, taas ang kamay. 10 milyon, bibigay sa inyo mga kapatid. Meron at meron ka agad matatanggap. Pero mamamatay ka kinabukasan. Diba? Baliwala lahat ng salapi, kayamanan kapag kaya nga tayo dapat nating pasalamatan ng Panginoon araw-araw, minuto, segundo. Kaya sabi ng Bible, it is a good thing to give thanks to the Lord. Dahil sa buhay na pinagkaloob ng Panginoon, lalo na sa kaarawan mo, ay magpasalamat ka kay Lord. Yan po ay gift, mga batid. Kaya ako nagdiriwang ng 19 ba kung mamino? Tama? 19 ng July 11. Actually, nag-celebrate birth month kasi ng July is daming Galos family. That's why halos almost every day may mga birthday mga kapatid. Kaya pasensya na po sa aking pong nilubos-lubos na mga kapatid ko na pagdiriwang. At ako'y nagpasalamat sa ating Panginoon sa, amen, gabay po na mga kapatid ko ng kanyang kamay na kahit papaano ay meron pa tayong lakas mga kapatid. Amen? Bata mo pa, Pastor? Hindi, kasi maraming bata na mamatay na eh. Hallelujah. Di natin talaga tayo magkumpiyansa nito. Genesis 37 verse 5 to 8. Bible's up mga kapatid. Lahat ng mga may Biblia, taas natin mga kapatid. Amen. At basahin natin sa verse 5 to 8, Genesis 37. Sabi ng Bible, and Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. The more Joseph tell and share his dreams, the more his brothers hated him. Verse 6, and he said unto them, hear, I pray you, this dream which I have dreamed. Verse 7, for behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose, and also stood upright, and behold, your sheaves stood around about, and made obeisance to my sheaf. Siya po ay nagkaroon ng panaginip na yung pong kanyang inaning palay na kanyang tinalian, yung po ay nakatayo. Alam niyo yung bagong garab na aning palay? Pag siya po ay nakatayo, kanya pong tinayo. At siya lang din nakatayo dahil sa lahat ng kapatiran niya, ay mga kapatid niya, lahat ay nakadapa. So yun yung dream ni Joseph mga kapatid. Pero iba po ang epekto nito sa kanyang mga kapatid. Verse 8, and his brethren said to him, sabi ng mga kapatid niya, shalt thou indeed reign over us? Paano ba? Ibig sabihin ba niyan, ikaw na ang mamuno kaysa sa amin? Ako ang kuya. Ako ang susunod na kuya. Pangalawang kuya, pangatlong kuya. Ikaw na ba? Muna sa amin? Or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him, sabi ng Bible, and they hated him yet the more for his dreams and for his words. Now, verse 26, we will skip. Verse 26 hanggang 28, basahin natin mga kapatid. Sabi ng Bible, and Judah said unto his brethren, what profit is it if we slay our brother and conceal his blood? Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. And his brethren were content. Then there passed by Midianites merchantmen,
And they drew and lifted up Joseph out of the pit and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt. Dapat papatayin na nila magkakapatid si Joseph, but Judah, amen, nakiusap na instead na patayin natin yan, kapatid natin yan ibenta na lang natin para dahil yan din na ay kapatid natin at para hindi tayo singilin sa ating mga kamay ang kanyang kung papatayin natin siya. So, nag-agree ang kanyang mga kapatid at binenta siya mga kapatid. Amen? Now, chapter 15 ng Genesis, mga kapatid. Verse 15, reading in verse 15. Chapter 50, verse 15 hanggang verse 21. Let us read. And when Joseph's brethren saw their father was dead, they said, Joseph will peradventure hated us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him. And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying, So shall ye say unto Joseph, Forgive. Everybody say, Forgive. I pray thee now, the trespass of thy brethren and their sin, for they did unto the evil. And now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him. And his brethren also went and fell down before his face. And they said, Behold, we be thy servants. And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God? Verse 20 says, But as for you, ye thought evil against me. Again, but as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good. So bring it to pass, as it is this day, to save much people alive. Now therefore, fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Now, I want to preach on the simple subject, God meant it for good. Numang mga masasama na bagay na akala mo hindi mo deserve, mga kapatid, you don't know what is the answer, but God meant it for good. Let us pray. Lord Jesus, we thank you, God, for your words. Bless your hearers and bless your servants, O God. Anoint my voice, O Lord, and we pray for the moving and the power of the Holy Spirit that will break the yoke, O God. In the name of Jesus Christ, we claim the victory. Clap your hands one more time and shout, hallelujah. Shout, praise the Lord. Shout, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yung palakpak para sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Come on, let's make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kamayan mo yung katabi, sabihin mo, God meant it for good. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Sabi ni Eugene Peterson, the Christian life works that way sometimes. We don't always know how beautifully God is working in our lives until His plan is zoomed in and we see it for what it is. We spend many our days waiting, often anxiously for God to reveal what is He doing. During this time, we have to trust that God is working in the midst of our circumstances to bring about His goodwill for us. Now, one of the best and classic examples ay walang iba kundi si Joseph, mga kapatid. Ang kanya pong story ay isa sa pinakamasaklap at pinakamapait na ayaw mong maranasan na ibenta ka ng iyong sariling kapatid, mga kapatid. Dahil kung tayo nga ayaw mong siraan ka na nag-iisang tao pa lang, how much more Joseph, he experienced pain na halos lahat ng kapatid niya nag-agree na siya po ay hindi lang parusahan kundi patayin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Now, remember Joseph's story. Yes, one of pain and in prosperity, mga kapatid, triumph and triumph. Pero sa gitna po ng karamihan ng ito, lahat ng kanyang naranasan,
Siya po, mga kapatid ko, ay nanatiling tumingin at nagtiwala sa itaas at sa kamay ng ating dakilang Panginoon. Dahil po ang ating pong minsan ang pagtitiwala, minsan ay nagigiba at nayayanig sa tuwing meron tayong pagsubok at kapag meron kang naranasan na hindi mo na minsan maunawaan at maintindihan, hindi sa lahat ng oras, tayong lahat mismo ang saksi na hindi sa lahat ng oras at panahon ay okay tayo, mga kapatid. Meron talagang mga bagay na problema at mga problema na pinahintulutan ng Diyos. Pero wag natin alisin ang ating pong pagtitiwala sa ating dakilang Panginoon. But yet, Joseph looked to God's hand and trusted God's, hallelujah, dahil alam na ni Joseph may purpose ang lahat ng bagay na ito. Now, tignan natin, mga kapatid, ang buhay ni Joseph from the book of Genesis. Ating pong binasa. At dito natin, sa ating pong pagbabasa, natutunan natin, amen, na sa buhay ni Joseph, hallelujah, his story ay punong-puno po ng kaalaman. At bibigyan ka, mga kapatid ko, ng pag-unawa patungkol po sa struggles. Everybody says struggles. And conflicts. Dahil tayo, ayaw natin ng struggles. At higit sa lahat, ayaw din natin ng conflict, mga kapatid. But in reality, all of us, we have struggles. We have difficulties. We have conflicts. We have many trials. We have many tests. We have many pains and sufferings. But the same God who was with Joseph is the same God who is with us, mga kapatid. Let me say that again. I think mahina yung microphone or hindi nabibingi tayo, mga kapatid. I don't know. But the same God, kung saan kasama ni Joseph, ay siya ding Diyos na kasama mo sa oras na mga ito at sa mga susunod na araw, mga batid. Because the Bible says, because the Bible told me, greater is He that is in me than He that is in the world. Hallelujah! Mas dakila pa rin at higit na makapangyarihan ang Diyos na nasa sayo at hanggang sa ngayon gantong oras at sa iyong oras na problema ka, at sa oras na pighati ka, at sa oras na may pangangailangan ka, huwag mo lang kakalimutan that He is still the God who will perform miracles, that He is still the God who will give you victory. Clap your hands to Jesus. Tandaan natin, mga kapatid, sa gitna ng bagyo ng buhay mo, hindi mo talaga minsan kayang iwasan, mga kapatid. May mga bagay na kahit anong gawin mong pagpapanggap, may mga oras na kahit anong gawin mong pagkukunwari na okay ka lang, malakas ka lang, aminin mo man, mga kapatid, o sa hindi, meron talagang panahon, Brother Gerald, na ikaw ay tutulo na lang ang luha mo bigla at nakikita mo sarili mo na umiiyak na lang, mga kapatid. Yan ang mga problema, yan ang mga suliranin na pinahintulutan ng Diyos. Pero gusto kong balitaan at sabihin ko sa inyo that there's still good news in your tears. There's still good news, mga kapatid, in your pain, in your sufferings. Because the moment that you're crying, the moment na ikaw ay sa tingin mo wala ka ng pag-asa, that's the time that the Father in heaven will rescue you, will remind you, hallelujah, at paalalahanan ka, mga kapatid. Oh my God, may have mercy. I don't know, malamig lang yata yung lugar, mga batid. Or I don't know, inaantok pa tayo, kulang tayo sa tulog. But I think we need sometimes to think again, twice, or many times, mga batid, na ang buhay natin Kristiyano ay tunay na hindi tayo nakaupo, mga batid, sa duyan or nakaupo sa upuan na nagpaayahay, mga batid. Yes, we are saved. Yes, we serve a one true God. Yes, we serve a powerful God. But still, we will experiencing pain. We were experiencing trials. We were experiencing difficulties. We have conflicts. We have these trials. But I believe there's still power. I said there is still power. Sa panahon na susuko ka na, sa panahon na tatalikod ka na, papaalahanan ka ng Diyos kung gaano Kanya kamahal.
Papalahanan sa iyo ng Diyos kung gaano Kanya ka iniibig, mga kapatid. Dahil ang Panginoon o Ama natin sa kalangitan, ayaw niya ikaw, mga kapatid ko, mapahamak. That's why every plan that the devil na binigay sa iyo, mga kapatid, meron siyang first plan, second plan, third plan, fourth plan. But still, God meant it for good. Di kasi ako sinagot, pastor. Tama naman yung panalangin ko, pastor. Yung trabaho ko, sa akin dapat yung promotion. Faithful naman ako, pastor. Nagsisimba ako, nagpipray ako, nagbibigay ako. Pero bakit ganun? Bakit sa kanya napunta? Pala absent man yan, tapos siya pa yung na-promote. Tapos pastor, yung sinagot, yung unbeliever, ako, faithful naman ako tumutugtog. Di ba? Pero yung iba yung crush niya. Yung crush ko, may crush na iba. Tapos, maapektuhan pa naman yung ating pagsisimba niyan. Sabihin ng pastor, brother, kamusta ka na? Okay lang ako, pastor. Lagi natin yung sagot okay lang ako, pastor. Lalaman mo na, mga kapatid. Meron ng trials, meron yan. Okay ka, ba't pala ka ng linggo? Okay lang ako, pastor. You see, maraming mga bagay na ibabato sa iyo ang kaaway, mga kapatid. Mga conflicts, nag-away kasi kami, pastor. Nagkaroon kasi kami ng problema, pastor. Nagkaroon kasi kami ng ganitong mga bagay. Yung best friend ko, pastor, gusto ko kasi mag-heart siya, tapos mag-comment pa siya ng heart. Pero yung sinin lang, pastor, inaantay ko lang naman siya na mag-like, wala talaga kahit isa. You see, yung mga cause ng breakup ngayon sa mga magkasintahan, dahil yun lang, mga kapatid. Kaya minsan demonyo talaga minsan tong Facebook eh. Minsan okay, minsan hindi din, mga kapatid eh. Di ba? Tapos pastor, kasi yung asawa ko nandoon. Busy kasi pastor, ganito, ganyan. Lagi pa natin sinisisi minsan ng kaaway si Satanas, mga kapatid. Satanas talaga, pastor eh. Ginagamit yan minsan ng mga na kami hindi makasimba, pastor, ganito, ganyan, pastor. Oh, sige. Lagi, kahit anong gawin natin pa excuses, lahat na ililatag natin. Ang ending pa rin, ikaw pa rin yung mag-aani sa iyo pong action, mga kapatid. Amen? But still, no matter how good the plan of the devil to destroy you, mga kapatid, but still God will turn it for good. Now let me give you another example, mga kapatid. Now the Bible says, if you read Genesis chapter 37, that whole chapter, mga kapatid, this story, kung gusto nating mag-observe, mga kapatid, read Genesis 37 verse 5 to 8 and 26 to 28. If you read that, mapansin mo, mga kapatid, that Joseph, wala kang makikita na si Joseph, mga kapatid ko, ay nagpupumigla. Siyempre, kung ikaw ba naman pagtulungan, di ba? Kung ano, mga kapatid. Pero kayang-kaya ni Joseph labanan, pwede niyang gawin na, sumbong niya or gagawa siya ng paraan, mga kapatid, sisikapin niya. Di ba? Ikaw ba, magpapaapi ka ba, mga kapatid? Pambihira, di ba? Kung lalaban man, kung pastor, sampalin man ako. Ay, sabi sa'yo, ano yung kasabihan ng Tagalog? Tik lang walang ganti. Pero sabi ng Bible, pag sinampal ka sa kanan, pasampal mo ang kaliwa. Ako hindi ko kaya. Sa totoo lang, masakit kaya sampalin. Tapos bibigay mo pa yung kaliwa. Pwede. Pag sampal siya ka sa kanan, sige, ibigay mo yung kaliwa, pero yung kamay mo nakaganon na nakaready. Bubuhelo ka na pala, mga batid. Mahirap yun, mga batid. But Joseph, he know the rule. During the suffering of Joseph, mga kapatid, he know to play a role sa kanya pong sariling suffering. Sa kalagitnaan ng suffering ni Joseph, si Joseph ay nagpapakumbaba pa rin, mga kapatid. Amen? Ang hirap kaya magpakumbaba na alam mong inaapi ka na, alam mong inaaway ka na, sinisiraan ka na, napambihira, naagrabyado ako, pastor eh. Hey, kung hindi lang talaga ako Kristyano, pastor. But Joseph, he played the role.
Amen. Instead na magreklamo, instead na ganito, ganyan, mga kapatid, alam niya kung paano dalhin ang kanya pong kapighatian, mga kapatid. Now, the opening verse, 37, dito po na-reveal na si Joseph ang karakter niya, mga kapatid. 37, diyan marireveal yung ugali, kung paanong ugali ni Joseph, if you observe, mga kapatid. Because not all the conflicts, not all the struggles, mga kapatid, but most of the struggles, amen, will test your character and will reveal your character, mga kapatid. Now, this verse, we learn that Jacob loved him the most. In verse 37, verse 1. At yun yung nag-umpisa na kinakainggitan siya na kanyang mga kapatid. And Joseph brought bad reports, mga kapatid, to Jacob about his brother. And 37 verse 2, dito na part, mga kapatid ko, mababasa natin that in this chapter, hallelujah, dito natin makikita ang action ni Joseph. Amen. And if you read, mga kapatid, the report of Joseph, makikita mo na halos lahat ng pabor na sa kanya. Amen? Parang mapapansin na mga kapatid, di ba, pagka mayroong bagong damit ng isang kapatid, hindi pwede na walang bago itong isa. Kasi yung isa, magrereklamo, maiinggit. Yung normal ba nangyayari sa atin, di ba? Makikita mo, pagkakapatid, buhay, may bago siyang sapatos, ako mawala. Kaya kailangan patay-patay. Kaso dito na part, mga kapatid, si Joseph, he favored the most. Hallelujah. Now, Proverbs 10:18 says, at the very least, the young Joseph seems to be pestering, or what the word tattletale, or little brother, mga kapatid. No? Yung ano na yan. If you read Proverbs 10 verse 18, mga kapatid, dito natin mabanggit, mabasa sa talatang ito, na sinabi ni Bruce Waltke says that this part na parang nagiging, aminin na natin, pagka medyo sa lahat ng nanay, tatay, meron ka talagang paborito. Amen? Yun yung tattletale or little brother, parang lagi mong inaano ba? Lagi mong binibigyan ng pabor, mga kapatid. Totoo ba yun, nanay, tatay? Ako, wala akong choice. Isa parang anak ko eh. Pero lagi sinasagot, siyempre, lahat paborito ko yan. Di ba? Lahat paborito ko yan. Pero ito si Jacob, meron kasi talaga siyang isang, mga kapatid. Now, we see more evidence, mga kapatid, of dysfunction and conflict between the brothers ni Joseph. Now, nung sinabi ni Joseph again ang kanyang dream, dito na naintindihan that Joseph will reign over them one day. When they heard it, they hated. The brothers of Joseph hated him the most, mga kapatid. At ito po ay nagdala na kung saan binetray na si Joseph. Na kung saan si Joseph ay ibinenta na, mga kapatid, ng sarili niyang kapatid, dugo at laman. How can you accept that, mga kapatid? Paano mo matatanggap? Amen. Na sa kapatid mo pa nga lang sa church na hindi mo kapwa kapatid, nasasaktan ka na. How much more kung sarili mo ng kadugo at kapatid sa Panginoon. Ito, tayo, lahat dito, mga kapatid. We have conflicts. We have struggles. Tayo nga ay nasasaktan sa kanila. How much more sa kalagayan ni Joseph, sarili niyang kapatid, sarili niya, mga kapatid kong kadugo, binenta at siya ay binetray, mga kapatid. But again, James 4 says, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passion are at war within you? You desire and do not have so. This part, mga kapatid, pinakita. Amen. Sabi dito, you covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it in your passions. James 4 verse 1 to 3. At dito nabanggit, mga kapatid, that the conflicts here is isa sa mga bagay na minsan meron tayong mga dinidesires, mga kapatid, na kung saan nakikita at nakakaroon tayo na kinakainggitan natin ang mga bagay-bagay. Hindi na tayo maintala that we
sanctuary of praise, mga kapatid. Minsan, ayaw mo makita lagi ang kapatid mo na lumalamang sa'yo, mga kapatid, di ba? Gustong-gusto natin na tayo lagi lumalamang, bago na naman damit, bili nga rin ako bagong damit next week. Bago yung kanyang sandas, hindi ako papatalo. Bibili din ako ng sandas. Bago yung kanyang, hindi ako papatalo. Ay, boy, kumanta siya mag-solo. Ako din. MD, assign mo ako mag-solo. Ay, boy, ang galing naman niya So see, ang dami natin makinakaingitan tayo, mga kapatid. We have so many things. Busy tayo, mga kapatid ko, kakabili ng mga, pupunta sa mga lugar, go places, mga kapatid ko, everything na pinupurso natin, mga kapatid. Hallelujah. But sometimes, hindi natin maiwasan na mayroon talagang maiinggit sa atin, mga kapatid. And pinakapulot-dulo ng lahat ng yan ay walang iba kundi ang kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Saan nagmula ang kainggitan? Sa kasalanan. Saan nagmula, mga kapatid ko, ang galit? Sa kasalanan. Saan nagmula lahat ng mga bagay nito na sufferings, naranasan natin, problema, struggles, conflicts, saan nagmula? Sa kasalanan. That's why God hates sin, but He loves the sinners. Let me say that again. God hates sin, but He loves the sinners, mga kapatid. The Bible says, hallelujah, ang sabi ni Paul Tripp, we are the biggest danger to ourselves. Agree, mga kapatid? Sometimes we forgot that all of us, mga kapatid, amen, we are the biggest danger sa atin po mga sarili. Now, minsan na-overlook natin, kakatingin natin sa ibang bagay, nakakainggit mo sa ibang bagay, kaka-zoom in mo sa mga ibang bagay sa mga tao, nakalimutan mong i-appreciate yung sarili mo na meron ka na wala sila. Merong nilikha ang Diyos sa'yo na kakaiba na sa'yo lang matatagpuan na wala sila. You see, all of us, we are created equal, mga kapatid. Hindi mo dapat kainggitan ang kapatid mo. Hindi mo dapat tignan palagi ang kapatid mo. At higit sa lahat, hindi dapat ang mga material na bagay ang basihan na ikaw ay matured na in Christian life. Hindi dapat ang mga material na bagay ang sukatan na ikaw ay mapalangit, mga kapatid. Diyan pa rin ang sukatan na tunay natin paglilingkod sa Diyos ay ang ating pong pananampalataya and faithfulness sa ating Panginoon na kahit anumang sitwasyon sa buhay, kahit man taghirap or tagasagana, mananatili ka pa rin at magtiwala sa ating Panginoon. Clap your hands to Jesus. Now, in Genesis chapter 50, here's the second thing na ginawa ni Joseph. He resist the temptation. Anong temptation? Dahil if you read chapter 15 ng Genesis, dito binigay na example that when Joseph promoted, mga kapatid, and become one of the highest position doon sa Egypt. You see? Siya po, mga kapatid ko, ay galing sa hukay from the pit to the palace. Hindi mo akalain na magiging ganun siya, mga kapatid. Only Jesus, only God knows, mga kapatid. Amen. But if you read Genesis chapter 50, verse 15 to 21, at the end of Genesis, after Jacob's death, Joseph's brothers begged him to forgive them of their transgressions against him. When they spoke to him, Joseph wept. Verse 17 and 50. He said, "Do not fear, for I am in the place of God." Verse 19, he then assured them that he would take care of them and their families. Verse 21, Joseph, one of the most powerful men. Everybody say, powerful man. May kaya siyang gawin lahat, mga kapatid. Gaganti, dahil inaapi-api niyo ako, dahil ako inyong binenta, dahil ako inyong sinaktan, well, babawi ako sa inyo ngayon. But Joseph, he resists the temptation to revive back. Instead, nagagantihan siya, alam niyo ang ginawa ni Joseph, he refused to harm his brothers. The hurt na nag-cause sa kanya, mga kapatid, na totoo, ay dito po pinatunayan ni Joseph, the evil na ginawa ng kaaway kay Joseph that will meant against him was real. But Joseph saw a greater plan.
when Joseph experiencing pain and sufferings and struggles and conflicts sa kanyang mga kapatid, mas tinitignan ni Joseph, mga kapatid ko, sa unahan, mayroong purpose ang ating dakilang Panginoon na ito. Hindi ko pa man maunawaan sa ngayon, yes. Hindi natin masisisi ibang tao, mga kapatid. You are in suffering, you are in pain, but look beyond, hallelujah, to your sufferings and pain. I don't know how, I don't know when, but only God will help you. Only God will help you to get rise up, mga kapatid, na makikita mo ang unahan. Hindi pa man gaano kalinaw, pero may pangako ang Diyos na hindi kanya iiwanan, no pababayaan, mga kapatid, that no weapon form against you shall prosper. Na kahit anong gawin ang kaaway sa iyo, batuhin ka man ng ilang beses, paluhurin ka man ng problema ng ilang beses, but God are still powerful. But God can still meant it for good for you. Instead, Joseph, he refused to harm his brothers, mga kapatid. You see, Joseph saw a greater plan. And one of the greatest evidence, mga kapatid, na nakita natin, isa sa mga best example si Joseph. If you trust God, everybody say trust God. Instead na pairalin yung bitterness, instead na pairalin natin yung mga conflicts, instead na pairalin natin yung mga excuses, instead na pairalin natin yung mga pain, alagaan natin at ikulob natin. At kapag inalagaan natin yan ang magpapahamak sa iyo lalo, mga kapatid. Lalo na yung mga reasoning natin, mga kapatid ko. Ako yung naapi, ako yung naganito, ako yung nasaktan, ako yung ano. You see, all of us, we have that conflict, struggles, and reasoning, mga kapatid. But I tell you, one of the greatest evidence that we really trust God is that we refuse to harbor bitterness and anger toward others during a conflict. Dahil sa panahon ng seasons of sufferings and conflict, remember this, blaming others is not the answer. Ugali ng tao na kapag tayo merong conflict at problema, at lalo na kapag ikaw may kasalanan, ugali natin magturo ng iba, mga kapatid. Ayaw natin tanggapin ang katotohanan na tayong lahat ay iisa lang na katawan ni Kristo. At kung ano man ang suliranin mo, ay apektado din kami, mga batid. At higit sa lahat, hindi lingid sa ating Panginoon na kung ano mang klaseng kahirapan na meron ka, ay alam niya. Ano mang klaseng bigati na meron ka, ay alam niya. Kung nahihirapan ka, alam ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung sa tuwing ikaw ay bumabagsak at bumabalik sa bisyo ng mundo, huwag mong piliin laging option ang pagtalikod sa Kanya. Huwag mo laging piliin ang pagtalikod sa Kanyang kasama. Lagi mong piliin una, tumakbo papunta sa Kanya. Dahil tao mismo, ang ugali natin, mga batid, pag lalo tayong magkakasala, lalo nating dadamihan ang ating kasalanan. Mas lalo tayong tumatakbo sa sanlibutan. But every time you commit sins, every time you have failures, you have trials, you have conflicts, run! Huwag kang tumakbo palayo sa Ama. Tumakbo ka papunta sa Ama. Instead na mag-worry, instead na magkaroon ka pa ng depression at stress, at lalo ka lang babagsak kakaisip ng anumang bagay o solusyon, what you are going to do, number one, first thing first. The best solution is to worship and praise Him. Go find the altar and pray. Go find a way to run, to find the presence of God. If you don't know the answer, God has the answer. If you don't know the solution, God has a solution. When man or the science or the doctors don't have the answers, or powerful men don't have the answers, I tell you, my brothers and sisters in the Lord, we have a good news. God are still the best answer. His ways are not our ways. Neither our thoughts are not our thoughts. Gusto mo man gumanti lahat-lahat. Gusto mo man bawian lahat-lahat kagaya ni Joseph. But Joseph resisted the temptation. But instead of fighting back, Joseph remained calm
and trust the plan of God. Meaning to say, every conflict and struggles, there is a purpose. Santuario, praise what happened to us. God has a purpose. God has a purpose. In your family, you have conflicts and struggles. God has a purpose. Ilang beses ka man pabagsakin ng kapatid mo, huwag mong gantihan. Huwag mong gantihan sa masama, laban sa masama. But let us overcome evil for good. Let us love them. Let us understand them, mga kapatid. Okay lang na dibali na tayong saktan. Hallelujah. Pero wag lang, mga kapatid ko, dumating sa point na tayo din mismo ay magiging demonyo na rin para labanan sila. I tell you, your brother is not your enemy. Your sisters is not your enemy, mga kapatid. Ang kalaban talaga natin ay yung kasalanan, yung gawa ng kaaway, magwasak, magnakaw, at pumatay sa atin, mga kapatid. But I tell you, the plan of God, hallelujah, is not to harm you, but to give you life more and more abundantly. That's the plan of the Lord Jesus Christ. So as mga kapatid, kaya tayong lahat dapat ay magtulungan, higit lalo lahat, na huwag nating hahayaan na papahamak tayo, na tayo mahulog sa kasalanan, bagkos tayo bang babangon sama-sama, mga kapatid, at magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. At sasabihin natin, look what the Lord has done. Dahil number one na matutuwa sa atin kapag tayo ay nagkaaway-away, pag tayo nagkakaroon ng alitan, pag tayo, mga kapatid ko, nagkakaroon ng ganitong mga bagay, number one na matutuwa ang demonyo, mga kapatid. Kaya kung natutuwa ka na nagkaaway-away na yung mga kapatid mo, abay, hindi ka, mukhang may problema sa'yo. Kasi may mga tao din talaga, hala, pag may nag-aaway na, kuha ng popcorn. Wow. Di ba yan ugali natin? Ayan na. Nag-aaway na yung kapitbahay natin. Didikit na yan dun sa pintuan. Kaya gano'n na yun, no? Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba talaga eh. Ganyan, gustong-gusto natin yan, mga kapatid. Why not baliktarin na, lalo na sa church? Ala, sila tulungan natin. Amen. Hallelujah. Pag-pray natin, kung wala na tayong maitulong material, wag naman natin ipagchismis. Pag-pray na lang natin, Lord, sana magkabati sila. Diba? Hindi yung, pati ikaw tuloy, hindi ka naman kasali sa away. Ikaw tuloy, nakikisali sa away. Ikaw dapat yan. Ipag-pray ko na lang kayo, my brother. Pag-pray ko kayo, my sister. Diba? Sometimes the best answer, if may mga conflicts and between struggles and wars, mga kapatid, is to silent. Pakinggan mo siya, pakinggan mo din siya. Well, wala namang ibang magagawa dyan, mga kapatid, but plano pa rin ang ating dakilang. Now, before I close, mga kapatid, amen. Before I close, remember, mga kapatid, that Joseph's life is not easy, mga kapatid, amen. But still, pinakita ng ating dakilang Panginoon dito, mga kapatid, na sa kahit anumang dami ng suliranin ng buhay natin, God, meron pa rin purpose ang ating dakilang Panginoon. You see, babatuhin ka ng kaaway ilang beses, pababagsakin ka ng kaaway ilang beses, God will still mean it for good, mga kapatid. Kaya pa rin ng Diyos, babaliktarin ang lamesa. Kaya pa rin ng Diyos, mga kapatid, na ikaw pagpalain sa gitna ng iyong problema, mga kapatid. Kaya ka pa rin pagpalain ng Diyos sa gitna ng iyong crisis. Kaya pa rin ipakita ng Diyos sa iyo na sa gitna ng iyong pong vision na punong-puno na ng problema, kaya pa rin pakita sa iyo ng Diyos na siya pa rin ang Diyos ng Panginoon na kayang mag-provide at magbigay ng milagro. Palagpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. You see, Joseph said to his brothers, this is the last part. The second part is, Joseph resists the temptation para gumanti. The last part is, Joseph looked for God's hand. Ito yung the best kay Joseph na part na, pati. Instead na mag-complain, instead na, you see, ibebenta ka na, sunod lang din si Joseph. Sakit kaya noon, mga kapatid. Pagtulungan ka, pagkaisahan ka. But instead,
Joseph looked for God's hand in everything. If you read verse 20, mga kapatid, basahin mo yung chapter 15 and 20 and says, what Joseph said to his brothers in chapter 15, ano sinabi niya? Verse 20, napaka-amazing nito, mga kapatid. At kung ano, at nang sinabi niya ito, mas ma-amaze ka. Alam niyo sinabi ni Joseph? As for you, you meant evil against me, but God used it for good. Pwede naman niyang sabihin ang pagsalitaan ng masakit ng kapatid niya. Pwede niyang gamitin yung kanyang posisyon para gantihan yung kapatid niya. Pero ang sinabi ni Joseph ay dito ka mas namamangha, mga kapatid. Kung para sa iyo, ito ay kasamaan na binato mo laban sa akin. Pero ang Panginoon, ginamit niya ito para sa mabuti. You see, para sa atin, mga kapatid, parang pinagkaita na tayo ng panahon, isipin na natin, parang wala na akong pag-asa. Ako na yata, pinarusahan na yata ako ng Panginoon. Ugali pa naman natin tao, pagka tayo magkasala, i-blame natin sa iba, mga kapatid. Pero dito makita natin si Joseph, instead of blaming his brothers, tumingin siya sa kamay ng ating dakilang Panginoon. Instead na magreklamo, tumingin siya at nagtiwala pa rin sa ating dakilang Panginoon. The question is, kaya mo bang pagkatiwalaan ng Diyos sa gitna ng iyong pong struggles and conflicts, mga kapatid? Kaya mo pa bang pagkatiwalaan ng ating Panginoon kung ikaw, isa sa pamilya mo, nasa hospital? Kaya mo ba mapagkatiwalaan ng Diyos kung isa sa pamilya mo, mga kapatid, amen, ay nalulung na sa bisyo at wala na sa Panginoon? Kaya mo bang pagkatiwalaan ng Diyos? Or kaya mo pa bang bigyan ng papurihan siya sa gitna ng inyong matinding pagsubok sa buhay? What Joseph did, he looked for God's hand. Instead focusing or zooming in, mga kapatid, sa problema, mas tinitignan ni Joseph, God has a purpose for this. Why? Rather, he saw God working through their sin and evil intentions. Instead na makita ito, mga kapatid, but God mysteriously, everybody say mysteriously, kumikilos ang ating Panginoon na hindi alam ng kaaway. Dahil kayang gamitin ng Panginoon yung problema mo na maging promotion mo, mga kapatid, sa huling araw. Yang pain mo ngayon, my brothers and sisters, yang hindi ng pagtanggap ng trabaho mo, yang pagbagsak mo sa exam, hindi ka sinagot ni brother and sister, yang pagkawala ng trabaho mo, yang nangyari sa iyong mahal sa buhay, God has a purpose. Look for God's hand. Tumingin ka sa ating dakilang Panginoon. Sa ngayon, hindi po mamanaunawaan. But look what Joseph did, mga kapatid. He still trust God for everything, mga kapatid. Alam niya na kaya pa rin gawin ng ating Panginoon lahat. Dahil kung ating pong titignan ang ating mga sarili at pukusan ang problema, instead na mag-complain, instead na gumanti, instead na pong tumalikod sa ating Panginoon, look to God. Hallelujah. Mas tumingin siya sa ating dakilang Panginoon. Mas binigyan ng focus ni Joseph ang ating dakilang Panginoon. Because he knows that Jesus or that God can do anything, mga kapatid. Now, Proverbs 16:33. Marami dito, mga kapatid ko, if you read this, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Ang ganda basahin niya sa other translations. Tayong tao, marami tayong plano, pero ang decision pa rin na masusunod ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Now, my question is, are you trusting God? Kaya mo bang pagkatiwala ng Diyos sa buhay, buong buhay mo, mga kapatid? Then be reminded and encouraged that He always works for good. Why we are suffering, Pastor? Mabuti naman akong tao. God has a purpose. Because not all sufferings, not all trials and what you call this, difficulties, mga kapatid, is kumbaga problema lang. God has a purpose. Yan po ay magiging promotion mo someday. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. I'm done. Remember, Joseph experiencing evil at the hand of his brothers. And his heart
is really painful, mga kapatid. And his heart was damaged. His heart was broken. Iba yung broken lang na magkasintahan, iba, mga kapatid. Iba yung broken na yung sarili mong kapatid at sarili mong dugo ay tawag nito, tinalikuran ka at sinaktan ka, mga kapatid. Yan po ang naranasan ni Joseph, mga kapatid. Remember, wala nang isa sa mga pinakamasakit na bagay na nangyari sa buhay ni Joseph ay yung mismong kapatid mo, binetray ka, mga kapatid. Hallelujah. That's why, remember this, mga kapatid. Remember that Luke reminds us that God predestined this to take place according to Acts 4:26-27. Remember, the death of Christ was God's plan to bring out about the salvation of many people. And if God did not spare His life, papaano tayo mapatawad, mga kapatid? How will He fail to give us all things according to Romans 8:28-32? This is our hope and our trust in the midst of conflict. Learn to trust Him in the midst of trials and conflicts. I know God has a purpose. Let me say that again. I know God has a purpose. Hindi pa man sa ngayon, wala ka pa mang nahahawakan, but I know God has a purpose. Bakit hindi pa ito binigay sa akin? I know God has a purpose. Bakit hindi pa ito pinagkaloob sa akin? But yet, here comes the evil, mga kapatid. Yung kaaway pa naman, talagang goal niya, wawasakin ka, papabagsakin ka, mga kapatid. Wala nang iba ang goal ng kaaway, ikaw po ay papabagsak, mga kapatid. But yet, God can still mean it for good for you. Yung mga bagay na naranasan mo ngayon, tumingin ka lang sa unahan. Lagi mong tignan ang ating dakilang Panginoon. At tandaan mo, huwag kang tumalikod sa panahon ng trials mo. Huwag mong ipagpalit ang ating Panginoon sa panahon ng iyong pangangailangan. But instead of running to God, running to the world, let us run to God, mga kapatid, and worship Him, and love Him, and trusting Him for all the things. Lahat kaya ba natin pagkatiwalaan at ibigay lahat sa ating Ama, at kaya ba natin sabihin, ipagkatiwala ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon, sa gitna ng aking crisis. Come on, church. Madali lang sabihin na praise the Lord kapag meron kang salapi at meron kang saganang buhay. Pero sa panahon ng conflict and struggles, kaya mo pa bang lumapit sa Kanya? Dahil ang ugali natin, the more tayong nagkamali, nagkasala, tumatalikod tayo sa Kanya. But palitan natin sa panahon ngayon, the more that we are struggles and conflicts, the more that we are in pain, the more that we are in sufferings, let us run to Him. Kaya nga sa panahon na ito, kunti na lang ang pumupunta sa altar at kunti na lang nananalangin sa kanilang mga bahay. Kunti na lang lumalapit sa ating Panginoon. Kaya nga ang Ama sa itaas ay naghahanap sa mga tao at sa mga anak ng Diyos na magpupuri sa Kanya, na magsasamba sa Espiritu at katotohanan, dahil marami ng mga anak ng Diyos sa huling panahon nandoon na sa sanlibutan. Mas lalong lumala sa bisyo. Pero sa oras na ito, with the help of God, taas natin ating mga kamay. Come on. Before we go to the altar, let us pray for repentance and let us ask to the Father. Patawad, Panginoon, sa panahon na hindi kita pinagkatiwalaan, Panginoon. Come on, pray. Ask the Lord for repentance. Come on. Patawad, Panginoon, sa panahon na tinakbuhan at tinalikuran kita. Patawad, Panginoon, sa panahon na pinili ko ang mga sanlibutan kaysa piliin ka. Patawad, Panginoon, na mas pinili ko magreklamo kaysa magpasalamat sa iyo. Patawad, Panginoon. Hallelujah. Come on, run to the Father right now. Come on. Ask God to forgive you. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and will heal their land.
God is faithful to forgive you. God is faithful and just to forgive you. Come on. Ask God, forgive me, Lord. 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 Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Come on. That's what we need. That's what we need. Ask God to forgive you. Ask God to cleanse you. Ask God to purify your minds and your hearts right now. In the name of Jesus. Come on. Wala pong laman, wala pong anumang bagay, mga kapatid, na makakalugod sa ating Panginoon. We need to ask God forgiveness for us to be cleansed, for us to be purified, for us to be forgiven. Ask God to help you. Ask God to deliver you. Ask God to free you. Ask God, hallelujah, instead na maghanap ka ng dahilan, instead na mas alagaan mo yan, ask God, Lord, palayain mo ko, Panginoon, sa aking pong mga kasalanan. Palayain mo, Panginoon, sa aking pong bitterness. Palayain mo, Panginoon, sa aking pong mga dahilan. Help me to be loose, to be free. Because the Bible says, if the Son will set you free, He will free you indeed. He will free you indeed.